Magandang araw Pilipinas, magandang araw Sock Sergeant. Isang araw na puno ng kaalaman at kalusugan ang hatid namin sa inyo. Welcome po sa Kapihan with the Media, handog ng Department of Health, Center for Health Development Sock Sergeant at ang Philippine Information Agency Region 12. Sa ngalan ni DOH CHD Sock Sergeant Regional Director Dr. Aristides Concepcion Tan at ni PAA 12 Regional Head Fryan Abquilan, ako po si Christian Matoliano at ito ang Kapihan with the Media. At tayo po ay live na napanonood sa official Facebook pages ng DOH CHD Sock Sergeant, pati na rin sa mga regional at provincial official Facebook pages ng PIA 12. Kaya huwag kalimutang i-share at ang ating live stream upang mas marami pa ang makinabang sa ating talakayan tungkol sa kalusugan at kapakanan ng bawat Pilipino. At kasama natin ngayong araw ang mga kinatawan mula sa iba't ibang radio stations at media entities dito sa Cotabato Province na katuwang natin sa pagbibigay ng tamang impormasyon para sa mas malusog na pamayanan. At ngayong araw ng Webes, May 28, 2026, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa. Ito ay ang mental health awareness. At sa panahon ng mabilis na pagbabago at iba't ibang hamon sa buhay, mahalagang mapag-usapan natin ang kalusugan ng isipan dahil ito ay kasing halaga ng kalusugan ng ating katawan. At makakasama natin ngayong araw ang mga resource persons na magbibigay linaw, kaalaman at inspirasyon tungkol sa mental health. At kasama natin ngayong araw si Dr. Eva C. Rabaya, ang Provincial Health Officer ng Cotabato Province. And sasamahan siya ni Ms. Karen Jane Cabrillos, RNMAN, ang Cotabato Provincial Mental Health Coordinator. At upang kumpletuhin ang ating mga panauhin ngayong umaga, kasama natin si Ma'am Jessie Francisco Enid, ang Executive Assistant to the Governor ng Cotabato Province. And of course, kasama rin natin ang ating Filipino Sign Language Interpreter, si Mr. Charlon Hamero, upang masiguro na ang ating programa ay inklusibo at mas maiintindihan ng lahat. Kaya't manatili po kayong nakatutok sa inyong online platforms dahil tiyak na marami tayong matututunan at mapagninilayan sa ating talakayan ngayong umaga. At bago tayo magsimula sa ating talakayan, bigyan muna natin ang ating mga guest ng pagkakataon na bumati sa ating mga taga-subaybay. Let's start with Ma'am Jessie. Yes po, magandang umaga po sa lahat at maraming salamat sa pag-venue ninyo ng kapihan kapihan with the media, no, kasama ang ating mga media partners, the provincial government of Cotabato under the leadership of our Governor Emilio Lala Talinio Mendoza and Vice Governor Ella Talinio Taray. Masaya po kami na tinatanggap ang mga ganitong aktibidad para po mapaabot at may share ang mga ginagawa namin dito sa Provincial Government of Cotabato para po sa aming mga kapwa Cotabateño. So, welcome po kayo dito sa Cotabato Province and asahan ninyo na magpapatuloy ang mga programa ng Provincial Government of Cotabato under the leadership of Governor Lala and Vice Governor Ella together with our provincial officials and the LGUs under the banner of Serbisyong Totoo. Thank you po, Doc Eva. Okay. Again, for the foremost, we would like to thank our governor, Emilio Lalatalino Mendoza, for giving us the chance to implement the different health programs of the province, particularly mental health, because we know that it's a silent disease actually, and not like the physical illness that you have. Kung you have pneumonia, you have cough, no? So, but then we are able to cater to our constituents through this support. And we would like to thank actually the DOH-12 and the media partners for having this kapihan with us. Sabi ni Sir, it's the first time na nagkakaroon ng kapihan in province of Cotabato. So thank you for the media partners who are present. Thank you, Doc. And of course, Ms. Karen. So good morning po to each and everyone and to everyone who are watching live and siguro sa mga radio na mga listeners po natin. Thank you so much po for being here. And I hope na through this kapihan, we will be able to share
katulad na sinabi ni Sir Jesse, we will be able to share our program with the people po in the Cotabato province. Okay, thank you so much po. I believe na handang-handa na ang ating resource person sa ating talakayan ngayong umaga. So, let's start with our first question po. Ano po ba ang ibig sabihin ng mental health at bakit po ba ito mahalaga? Okay, sige. So, good morning po once again. So, mental health po actually is the person's emotional, psychological, and social well-being po. Mahalaga ito, sir, and sa lahat ng tagapagpanood na maayos ang mental health ng isang tao because it helps a person to cope with the daily challenges sa buhay niya. It also helps a person to have a sound decision, as well as it helps a person to it helps a person to so yun po, to become productive actually po sa mga pang-araw-araw na responsibilities niya. So yun po. Okay po. So, ano naman po yung mga karaniwang palatandaan ng may pinagdaraanan po yung sa kalusugan, pangkalusubang pangkaisipan po yung isang tao? Okay, so every individual po is unique, sir. So, hindi ibig sabihin na yung mga observations natin sa isang tao is pareho kapag meron silang mga mental health difficulties. But some of them or some would be persistent sadness and worrying, and then hindi na siya nagiging productive sa pang-araw-araw niya, as well as change sa mood and behavior niya. Also, excessive fatigue would be considered, as well as use of alcohol and other gateway substances po as his or her coping mechanism. So, yung mga mental health difficulties po will also be makikita din siya and mo-observe din siya physically. Because sometimes, a person is telling that she has masakit ang ulo niya, masakit ang katawan niya, pero kapag nagpa-check up naman po, wala naman pong nakikita na problem ang isang doctor natin. So, yun po. Yes, sir. And also, there are, yung sinasabi kasi natin na mental illness, there are many diagnoses that we have. No? We have the behavioral, the psychosis. So yun, ang magiging presentation niya, dependent din talaga sa disease. No? That's affecting the person. Okay po. Ito naman po, I believe na lahat po ay nakakaranas ito. Ito pong tinatawag natin na stress. So paano po ito nakaka-epekto po sa ating mental health? Stressful ang life namin. Stress naman kasi is a common feeling na common na pwedeng maramdaman, no, sa isang tao. But then, the way he or she handled the stress, yun pong dapat pag-isipan, yun po dapat na matutunan ng certain person. Kasi minsan, pag hindi ka marunong magdala sa stress, so it can affect your emotions, and at the end, it will affect your psychological mga presentation. So, yung mga ganun. So, you have to, it's a common thing. Lahat tayo nag-undergo ng stress. Iba't ibang level ang stress. Pero yun lang. We have to know and we have to be aware kung anong magiging presentation natin o anong magiging response natin sa stress na yan. Isa din po sa ano natin sa why nabuo itong program ng mental health program ng Cotabato Province, dahil hindi po tulad sinabi ni Doc, hindi lahat-lahat pareho ang pagtanggap or ang pag-manifest ng kanyang mga signs and symptoms na may mental health issue na siya. So isa ito kaya ang training natin ginagawa natin from the grassroots, from the barangay health workers to the barangay, kasi sila ang mga frontliners natin sa health programs natin, and even sa lahat ng mga ginagawa sa barangay. Kung sa schools naman, ang partnership natin with guidance counselors of the different schools
pinapalakas natin. Kasi mayroong mga minsan sa bahay nangyari ang problema o ang stress nadadala sa school kaya nagkaroon ng poor performance ng mga bata sa schools and nagre-resulta ng pag-absent nila or poor ang mga grades nila. So, isa ito sa tinitingnan natin. Kaya nga, iba't iba ang approach ng pag-detect, from the detection and then from the appreciation ng pagtanggap nila dito sa kung anong stress meron sila from the bahay, from the community, and from, of course, from the workplace kung magtatrabaho sila, and then sa school pag mga nasa school ang mga bata. Ayun. So, aside from sa mga sinabi ni Doc Eva and Sir Jesse, we have two kinds of stress po. The eustress and the distress. So, pag sinabi nating eustress, yun po yung positive stress wherein mas nagiging functional ang isang tao. Or yung like, for example, you have a deadline. That is a positive stress dahil napapabilis yung trabaho mo. In 1 hour, you will be able to submit your deadline. And the distress naman po is yun na yung nahihirapan yung tao na mag-cope with the stress itself. So, ayun po, sir. Ayan, thank you, ma'am. And of course, it's good to hear those mga initiatives po na ginagawa po ng ating provincial government para sa mga taong nakaka-experience po ng mga mental health problems. And ito po, may mga nagtatanong talaga ng question na ito. At totoo po bang nakakahiya o kahinaan ang pagkakaroon ng mental health problem or mental health condition po? Actually, having a mental health problem, it's not because of kahinaan, no, or what you call na may fear or pagiging weakling ng isang person. Because this person, hindi naman niya gi-choose na magkaroon ng mental health problem. No? So that's why there are facilitating factors bakit nagkaganon. So actually it's a strength of a person kung feeling niya may ganito siya na pakiramdam to seek professional service. So it's not true. Okay po. Paano naman po, para po sa mga ordinaryong Pilipino, paano po nila masusuportahan po yung kaibigan o kapamilya po nila na may problema po sa mental health? Mga tips po na pwede nilang gamitin para po dun sa mga kaibigan at kapamilya po nila na may mental health problem. Sige, first thought, dagdagan na lang ito ni Karen Mayan, Sir Jesse. Some of us, nagiging judgmental. No? It's not a good thing for that person kung gano'n ang approach natin. First is, I can say, sana, we have to listen with empathy. No? Yun ang need din nila eh. No? Kasi kaysa magiging judgmental ka, tendency nila, they would not come out. No? Hindi nila masabi kung ano yung nararamdaman nila because nga from the start we do not understand them and we do not use that empathy to them. Yes, Ma'am Karen. A family member or a person with mental health challenges po should talk openly, and then the family or the caregivers should reply gently po. Hindi na yung, for example, there are behavioral change, susuklian nila yun ng pagiging matapang. So, hindi po ganun yun, sir. Also, offer help. Yeah, whenever there is. And if kapag hindi na nila kaya, syempre, they have to go po and refer to mental health professionals na po. Ayan, sir. Madagdag lang din po siguro natin dito, isa din, hindi lang po kasi on mental health ang ang approach natin. Nandyan din po yung pagpapalakas natin through leadership, pag-i-incorporate sa mga leadership training seminars and trainings ng ating mga out of school youth, in school youth, at saka ating mga leaders sa barangay, mula SK, sa church, na magiging sensitive at alamin kung kailan magsiseryoso at kailan magkaroon ng time para upuan ang isang kasama, isang kaibigan o isang kakilala na may pinagdadaanan. Kasi minsan lang ito,
dumadaan lang ito o dumadating lang ito na nag-open na sana siya. Pero dahil hindi naging sensitive yung pinag-openan ng isang may pinagdadaanan, kaya hindi na arrest kaagad o hindi na address kaagad yung need niya na professional help. So isa din 'yon sa tinitingnan natin. And of course, yung pagsiguro na mayroong available program para ma-address pag mayroon ng ganito. And ito yung ginawa ng ating provincial government under Gov Lala, dahil ayaw ni Gov Lala na magkaroon tayo na walang avenue, walang venue at walang mapuntahan yung isang may pinagdadaanan natin na Cotabateño. Okay po. So dito po sa Cotabato Province, saan po ba pwedeng lumapit po yung isang individual upang magpakonsulta po kapag nakaka-experience po siya ng mental health problem? Especially po sa counseling, saan po ba pwede lumapit yung mamamayan po ng Cotabato Province? In the province naman, because of the strengthened na implementation of the mental health program, our health workers at the RHUs are very capable to conduct or to cater the patients. Then we have also what we call the helpline. May mga numbers or emergency numbers na they can call, not only sa province but also nasa CRMC, SPMC, because there are some na hindi pwedeng pumunta or that not capable to go, basically on the personal na consultation, so they can use this one to ask help. And for those mga DepEd na mga enrollees, so each DepEd has their own guidance designate or guidance counselor. So po pwede na po talaga sila na pumunta doon and mag-seek po ng help if ever needed po, sir. Aside po dun sa mga nabanggit natin ng mga initiatives, programs po natin para po sa mental health, ano pa po yung mga existing initiatives po natin na hindi po natin na-mention kanina para po sa pagpapalakas po ng mental health advocacy natin dito sa probinsya? Dito sa lalawigan ng Cotabato, of course, visible naman ang lahat ng programs ng ating health under the leadership of Dr. Eva Rabaya as our Integrated Provincial Health Officer, and all the programs under ng IPHO Cotabato. Kasama na dito ang pagpapalakas natin sa mga programs natin sa ating mga farmers, sa ating mga single parents, sa ating mga vulnerable sectors sa probinsya ng Cotabato. And for the health sector na kung saan na visible tayo, thrice or 4 times a week tayo nagkakandak ng medical, dental, and minor surgical mission sa mga barangays ng ating lalawigan. In fact, today nasa part tayo ng Pigkawayan, nagkakandak tayo ng medical mission. Nandun ang mga doctors natin, and not just doctors natin, nandun ang buong medical and dental team natin to conduct medical mission. Kasama kasi summer ngayon ang pag minor surgical or tuli na ginagawa natin. Because of that, nadedetect din natin pag doon sa barangay. Kasi bumaba talaga na tayo sa barangay. Pag may nakita yung ating mga team, madali ang pag-refer doon sa ating mga programs. Kasama din dito ang ating animal health about sa mga farmers natin. Kasi isa din sa iniisip ni farmers saan siya kukuha ng gamitin niya. So, magko-connect kasi ito. So, because of that, dahil malakas ang mga programs natin at aktibo ang mga programs ng provincial government, madaling ma-address itong mga nakikita nating mga nagiging problema or nagiging contributor dito sa mental health issue and other issues sa community natin. So in addition, yung initiative ng province na ginagawa and for the mental health program, and as addition sa na-mention ni Sir Jesse, in the province, meron kaming tinatawag na mental health outreach. No? We have the team from the IPHO composed of the psychiatrist, psychometrician, sina Ma'am Karen. We go to the municipalities to conduct this mission, and then binibigyan sila ng consultation plus free medicine. No? Ano talaga ni Gov na mahirap kasi you conduct the
mission, the consultation, tapos wala ka namang gamot after. So it's useless. So that's why we see to it na may gamot. Then at the same time, may mga trainings tayo for our health workers, no? Even the children, di ba? Yung may mga life skills training, with DepEd, with partnership with DepEd, may mga ganito tayong ginagawa to strengthen talaga the program. Then we answer for psychosocial debriefing during mga calamities. So at least we have team for that. And also, a good thing also is that may, aside sa psychiatrists na hire ng province, ang ating LGU with, as their support, is also hiring now mga psychiatrists, and they have the budget intended then po for that. And with, DOH, of course, now we are being, hindi naman sila mandated na lang, no? We are being encouraged to set up the MH gap in every RHUs para sila mismo makakater agad, no? There's the access na for the patients in any municipality of the province. Okay, so ang ganang pakinggan na talagang handang-handa po ang ating provincial government and even our LGUs pagdating po sa mga usaping mental health. And talagang marami tayong na-i-offer sa publiko para matulungan sila. May I ask lang po if ilan na po ba yung mga naitalang mental health cases po? Mental health problems po na kaso dito sa probinsya natin, including po yung mga kaso po natin sa suicide. Okay. So, as of the moment po, calendar year 2025 po, we have a total of 4,538 cases of mental health. Diagnosed po sila, sir. Yeah, totality na yun siya, both male and female. And of course, it has a lot of diagnoses. Parang baka mamaya pa tayo matapos pag inisa-isa ko. Yes, sir. So, but we started way back in 2018 na nasa 300 plus lang po ang ating nasa registry. But now, as yun na nga, the program of the governor and here in the province is being strengthened, napaparami, na dumadami siya kasi yun na, from the barangay, tumutulong na sila to have or to check people with mental health challenges po and dinadala na sa amin kapag meron po kaming scheduled na check-up sa kanila, sir. In addition to that, maganda kasi siya na yun ang ginagawa. Tsaka, why also increasing? It's not necessarily nga na mas marami ngayon ang problem. Baka andyan na yan noon. Kailang hindi sila nakikita, hindi sila na-appreciate yung kanilang problem because wala yung mental health program na strengthened. As mentioned ni Ma'am Karen kanina, we started at 330 in 2018. Ngayon, ilan na. Pero despite that maraming cases, lahat na siya. Kaya nga, pinaigting din namin yung aming mission kasi not all of them will be catered immediately. No? So, yun. And because of the program, parang strengthening of the program, na-address natin yung stigma na tinatawag. Kasi yung iba, the family mismo, ayaw ipalabas ang kanilang mga anak or kapatid man because they are afraid o nakapreso na sila. So from the start, you can really see the improvement na ginagawa na nangyayari. Yes, at saka may mga success story na tayo. Kasi pag may time kasi kami, sumasama kami sa pag-ikot ng ating team sa bawat town. So nakakausap mo na sila nung unang sabi niya, noon palaboy lang baya ako. Ngayon, siya na mismo magsabi sa parents niya or sa kapamilya niya na schedule ko next day. Or ang gamot ko, 10 na lang. So sila na ang nag-i-inform sa family nila. And nagkakaroon na sila nagpa-function na sila sa kanilang community ng maayos. Kasi minsan, nauutusan na sila, nakakausap na sila, hindi na sila yung dati na pumupunta sila kasi nag-start kasi talaga ito nung nung taga Cebu yung natin, yung from Cebu mga psychologists at psychiatrists from Cebu na binitbit dito na in-invite ni Gov Lala dito. Nagkaroon kami ng one day na parang province-wide. Doon natin nakita na marami pala talagang ganito na dapat matutukan. Kaya binigyan kinausap ni Gov Lala si Doc Eva para gawan ng program program design para mabigyan ng pondo kasi
ang gamot nito, sir, hindi ito basta-basta nabibili over the counter. Ito po ay regulated drugs. So, sabi ni Gob din, kung ating pabayaan na silang bibili, baka din hindi din nila makompleto yung gamutan. Kaya sinabi ni Gob, pa mag-enroll sila, kailangan tapusin nila and yung follow through. Kaya kinausap din gimit ni Doc Eva at saka ng ating team ang mga MHOs, mga municipal health officers, maglagay ng point person din per town para ma-follow through natin. Itong si patient X, si patient Z, kumusta na ba ito? Ano na sa parte ng gamutan na ito? Kasi syempre sa una mataas ang dose niya, pababa ng pababa hanggang sa yung maintenance drugs niya, hindi na yung unang tinitake niya noon. So, yun, isa din yun. Kaya ginagawa din ng ating team from the provincial government, from the IPHO na mag-ikot para ma-follow up at para ma-check yung mga pasyente natin. At happy tayo dahil may mga nakikita na tayong nakakapamalengke na sila. So, sila pa magsabi na, uy, ako ba yung sa mental health na program ni Gob? Okay. So, nakikita na, nami-meet mo na sila. And yun na nga, nababa natin yung stigma na pag may mental health issue siya, isolated siya, so, or ikinakahiya siya ng pamilya. Ngayon is, yung family mismo, makikita mo na proud na sila nakasama nila, yung kanilang kapamilya, na once nagkaroon ng problema, pero ngayon ay unti-unting nasusolusyonan na through our programs. Hearing those success stories and of course initiatives from the provincial government, I believe, sir, nagbukas ito sa pag-iisip ng ating publiko tungkol sa pagtanggap po sa mental health issues. At this point, let us give the microphone to our media partners para maipaabot rin nila yung mga questions nila sa ating resource persons. So, sa mga magtatanong po na ating media friends, kindly state your name and of course, the media entity that you are representing. So, just approach our facilitator. And of course, a reminder lang po, yung question natin is, of course, related po sa ating topic this morning, which is mental health. Okay, let's start with our first question. Joy May Malinaw po from Ronda FM Teleradyo. Since we are already focusing on mental health, ano po ba yung napaka-visible na parang stage ng isang tao na masasabi natin na meron na siyang mental health? Kasi sa sinabi po ni Ma'am Eva na tumataas yung cases ng suicide. So, paano natin malalaman ng tao na meron na siyang problema on mental health? Specifically, kapag umatake na talaga yung ano sa kanya at napupunta siya sa issue na andun na yung suicide sa kanya. Yung visible po na changes na pwede natin siyang masabi na may mental health issue na talaga siya. Hello. So good morning po, ma'am. So tulad po ng sinabi ko kanina, ang person po with mental health difficulties or challenges is number one, severe worrying or sadness. So may time yan. And then, hindi na siya nakakagawa ng mga dapat niyang gawin. For example, his responsibility is to do this task. Tapos hindi niya na kayang gawin. So, isa po yun. And then, changes in behavior. Isa din po yun, ma'am. And then, ano pa ba? Problems with sleeping. Isa na din po yun, ma'am. Kung dati, 8 hours siya natutulog. Ngayon, putol-putol or di naman kaya limited or 4 hours lang. Yun. Use of alcohol or and other substances po as their coping mechanisms. So, isa din po yun, ma'am. And of course, self-harm. Isang, ano na din yun, red flag for a person with mental health difficulties or challenges po, ma'am. Okay, shall we proceed to our next question?
Good morning po, sirs, ma'am. Leo Tejada Fibra from Radyo San Siro, Kidapawan. Ma'am, ang tanong ko pa, ano ba ang kasulukuyang sitwasyon ng mental health dito sa North Cotabato? At ang pangalawa, ano ang pinaka-common na mental health disorders ng tao maliban sa na-explain nyo kanina? So as mentioned, no, as of now, there's an increasing cases na nakikita or na check up ng ating teams. Maybe not because it's increasing actually in cases, but it's because nakikita na sila ngayon kung saan pa lumalabas na sila to seek consultation. No, yun yung pinakaano natin. And then yung sa tanong na ano yung mga pinakamaraming cases, it's more of the psychosis. Yung may highest number of cases tayo. Psychosis, which may be secondary to yung sinatawag natin na schizophrenia, yung mga ganon. Or some are maybe secondary to substance abuse, no, ang pinaka-common na nakikita dito. Then followed by the behavioral change, yung mga ganun. So gusto lang natin i-clear, no? Hindi siya dumadami dahil hindi siya nadidetect. Dumami ang nag-seek ng professional help kasi gusto nilang bumalik sila sa dating sila. So yun yung yun yung tinitingnan natin na positive on this part ng ating program, na lumalapit sila sa ahensya ng ating pamahalaan para humingi ng tulong dahil gusto nilang gumaling sa kanilang pinagdadaanan. And sa atin naman, kung makikita natin, open naman yung record natin dito sa provincial government, hindi tayo nalilimit sa pondo. Kung may kailangan, kaya nga sinabi ni Gov Lala kay Doc Eva na kung may kailangan magsabi para mapaglaanan ng pondo. Kasi hindi pwedeng matali lang tayo sa kulang tayo sa pondo o wala tayong pondo o hindi natin nahingian ng pondo. May pondo tayo. In fact, may surplus ang ating provincial government dahil sa maayos na pagmamaneho, pagdala ng ating finances dito sa provincial government. Kaya walang rason na hindi natin mabigyan ng kaukulang pondo itong mga ganitong klaseng programa na malaki ang tulong, na-recognize talaga na malaki ang tulong sa mga komunidad, lalong-lalo na sa mga pamilya talagang indigent at walang-wala na gusto nilang gumaling yung kanilang kapamilya sa mga nararamdaman nila. Kasi isa din sa tinitingnan natin, bakit nagkakaroon ng, noon kasi pag sinabing lasenggo lang siya, so hindi natin tinitingnan deeper, bakit siya naglalasing? Kasi ito na, mayroon na pala siyang problema na hindi niya na ma-manage ng maayos and kailangan na niya ng professional help. Ngayon, hindi na yon ang pagtingin. Pag sa trabaho, pag hindi na siya nagpa-function ng maayos, so ibig sabihin, may problema siya. So, ang immediate supervisor niya, alam na paano ngayon i-handle siya. Tatanungin na siya ngayon, paano ka, kumusta ka sa bahay, and everything. So, yun po ang natin. Yun po ang positive dito. Tumataas siya dahil aware na sila na may programa, aware na sila na maa-address yung kanilang dinaramdam at matutulungan sila. Okay po. So, shall we proceed to our next question? Yes, hello, good morning, ma'am and sir. I'm Antoinette Lagunasa Sorneo from 93.9 Light FM Long. So, sir, and ma'am, paano po natin mako-convince yung iba pong may problema, yung biktima po ng mental health na sila po ay magpatingin? Kasi sometimes may mga biktima po kasi na, kumbaga, in denial po sila sa kanilang sarili, hindi po nila matanggap. Kasi na-experience ko po kasi na meron po akong kakilala, meron po akong friend na may mga symptoms na siya. Pero hindi ko po siya ma-convince kasi yung sinasabi sa akin, anong sa tingin mo sa akin, baliw, yung ganun po. Pero makikita ko po sa kanya na meron na po talagang, meron na po talaga siyang mental health problem po. Yun po. Yes, actually, that's the first
para, yun yung pinaka-foremost problem naman when we start the program. That's why yung ginawa nga namin is nagkaroon kami ng province-wide mental health mission just for the people to know and to see na if you are having that problem, there are people who can take care of you, or you can go to, no, para mga ganun na mga situation. And sa baba naman, we have our health workers na pwede nilang puntahan na to have the consultation. And next is in the province we have mga sinasabi natin na mga specialist, no? We have trained health workers talaga to ensure na maingganyo din yung mga nasa community natin to seek consultation. It's hard, ma'am. At the start, it's hard kasi nga there's the stigma para ikinahiya. Pero nung nakita nila nga, ang ano kasi previously is walang treatment. So parang sinasabi na kung may problem man siya mentally, yun na yun siya until the end. So yun yung mga maling perception which we address. That's why we were able to encourage people to come out and seek consultation. So ang ano lang natin is hindi naman magiging approachable, magiging professional talaga ang mga taong nagbibigay ng care sa community na affected para din ma-encourage sila talaga na lumabas. Actually, it's hard. Pero at least, remember, we only have 300 plus, now we have 4,000. So at least na ano natin sila to go out and seek consultation. Hello. In addition to that is why we are conducting po mental health awareness campaign down to the barangays so that the children or the audiences is po pwede nilang maintindihan kung ano yung mental health, and if ever na meron silang mga pinagdadaanan or yung may mga kasamahan sila sa bahay na mga may pinagdadaanan po, they will understand na meron pong help available sa community paakyat po sa province. Ayun po. Ito din yung tinitingnan natin na magiging sensitive yung bawat isa. Kasi hindi naman ito pilitan. Hindi mo pwedeng sabihin, halika, punta ka dito, isama kita doon. No. Kailangan mo na isubmit niya ang sarili niya na may pinagdadaanan siya. And then, yung support group, the family, the friends, kasama sa trabaho. Kasi minsan, ang problema sa pamilya, nalalaman na lang natin na may problema siya doon sa mga sa circle of friends niya. That's why kailangan pa nating ipalaganap ang ganitong program kasi para mas maintindihan. Pag mas naintindihan, mas marami tayong pwedeng magamot sa programang ito. So ito din yung positive on this part na hindi lang tayo naka-confine dito kasi before kung ma-compare natin pag mayroong mental health issue, malaman mo na lang naglalakad na siya diyan sa kalsada, nawala na siya sa kanyang sarili. Or kung mayroon man nasa bahay nakakulong, nakagapos, itinali. 'Yun ang ayaw naman ng ating honorable governor na makita na mayroong nakatali sa bahay, mayroong nakakulong sa mga bahay na dahil may mental problem. So kailangan ma-address. So sa pag-address dito, ito yung ginawa ng provincial government and the IPHO, and of course, ang tulong din po ng ating DOH kasi available na if katulad sa mga sa mga PDLs natin. May mga PDLs tayo na mentally challenged din na available ang mga facilities natin na pwedeng pagdalhan sa kanila para ma-address yung kanilang problema. And ang tama lang, ang gagawin lang dito is collaboration ng bawat LGUs, ng bawat line agencies para mas mapalawak at para mas mapagyaman pa natin itong ganitong programs natin.
Okay po. So, proceed na po tayo sa next question natin. I guess meron pang nais magpaabot ng katanungan. Follow-up questions na lang po. Since doon na po tayo doon sa parang sinasabi natin na gumagawa na tayo ng interventions with mental health problems. Itong question natin, aside doon sa data, as data na binigay niyo po ngayon, nalaman natin, meron pa rin po kasing nare-report na may mga suicidal, ano pa rin, mataas pa rin po. Paano po natin yan ma-address? Hello. Okay. So the province po, through the leadership of Govlala, through our office and our team po, we are conducting suicide prevention forum together with the DepEd po. We are in partners with the DepEd, and through that awareness forum po, we are conducting it sa mga schools and other communities po. So through that, we will be able to let them know kung ano po yung mga pwede nilang gawin whenever may mga difficulties or challenges po sila sa kanilang mental health po, ma'am. Yeah. And again, para sa mga estudyante natin, they have their guidance counselors po and guidance designates na pwede nilang kausapin. Kasi sometimes, pag sinabing guidance counselor, parang may kasalanan kapag pumunta ka doon sa office, di ba? No, they are there para po tumulong sa mga mental health issues po ng ating mga estudyante. And with the community naman po, our health workers po in the community are capacitated in handling such problem po, ma'am. Yes, in addition, ma'am, it's true na may mga tendency pa talaga may mga suicide case na. That's why other than the schools, even our health workers are being trained talaga to address these issues and concerns. Ang atin is to provide person or an office na pwedeng puntahan kung sa ano pa ako may hindi maganda yung pakiramdam ko, I have the tendency for suicide. At least I will know now na there will be somebody who will help me process my feelings. No? So, yun yung sinasabi natin, the accessibility of the program to the community, not only sa school, but to the community talaga. So, yun yung ginagawa. And it's a long process, no? It's a long process. Kasi, hindi mo man masabi na, pag ako may suicide tendency, automatic na lalabas ako. Because yun nga, nandyan pa rin yung stigma, pero little by little, gusto natin yung mawala for them to go out. Para kung kunyari, may ganito na siyang situation, so there's somebody, as mentioned ko kanina, who is readily available to help. Parang ang sinasabi natin, while we cater, while we manage the disease, we also strengthen the community, the response team of the community to be able to address these issues. And hindi lang po ito trabaho ng ating health sector. Trabaho po ito ng bawat isa. Kaya nga po, inihingi natin palagi ang pagkikiisa ng ating komunidad, lalong-lalo na ng ating barangay officials. Pangalawa, ng ating mga health workers. Kaya nga hindi nga dito natatapos ang intervention din ng provincial government sa ating sa pagkikipagtulungan sa ating mga health workers. Kinakapacitate natin sila. Nagbibigay tayo ng trainings, and also ang mga mayors natin nagpo-provide din ng pondo para sa additional trainings ng ating mga health workers para po hindi lang ito magiging program ng provincial government, but the program of the entire community, of the entire Cotabato community at sa lahat ng mga komunidad sa sa buong lugar po natin. So, kung mayroon po tayong ganitong programs na pwede palang mabitbit doon sa kabarangayan, doon sa mga komunidad, much better po kasi may iwasan po natin itong mga ganitong issue, itong problema sa suicide because as study show naman kasi ang suicide hindi yan pinagplanuhan ng mataas na panahon.
So, mayroon minsan dumating lang sa isip niya at walang available na makakausap or nakakasama. Kasi kung meron lang, pwede siyang matapik na kumusta ka and masastop siya sa kanyang plano or sa kanyang gustong gawin, nasaktan yung sarili niya. So, yun lang po sana ang panawagan din natin, magiging sensitive po tayo sa bawat nakakasalamuha natin, sa bawat nakakausap natin kasi hindi pare-pareho yung pagtanggap natin, pag-accept natin sa problema at sa kung ano man ang meron sa komunidad natin. So, yun din po ang natin dyan, objective natin na sana ma-spread ito up to the barangays, up to the CTUs ng ating communities na may mga ganitong problema, may mga ganitong matter na kailangan din pansinin. Hindi lang yung pang-araw-araw natin na problema at pangangailangan. May mga bagay-bagay na dapat magiging sensitibo lang talaga tayo. Yes, it's really a great reminder sa bawat isa na dapat maging mabuti tayo sa ating mga kapwa. And I guess meron pa tayong additional question. Okay. Good morning po everyone. I am Nathan Brian Santos from DXWJ 89.7 DFM Kabakan. And my question goes like this. Since we've said po kanina na meron po tayong current cases na 4,538 persons experiencing mental health issues po na diagnosed po sila. So, I just want to ask po how do you assess po if a person undergoing treatment is pwede na po i-stop yung treatment or we could conclude na treated na po sila. And if you have assessments po, meron po ba tayong exact number or data, records of how many of those people na diagnosed are treated na po in the province? Okay, so laging tinatanong yan ng mga pasyente actually, sir, Doc, kanus ako mag-stop sa akong tambal? Hangtod kanus aning akong tambal? The psychiatrist would also always say, walay forever. Okay. So, hanggang nandyan po ang mental health issues nila and ang psychiatrist lang po talaga ang po pwede na magsabi na kung kailan po nila, it won't stop actually. They will just taper down po the doses hanggang sa through their assessment, ayun, sila lang po yung makakapagsabi, sir, actually. So, ang laging sabi ni Doc, walay forever. Pero we will try. Yun po. Just to emphasize, yan din ang kaibahan, having a mental health issue and having a physical illness. Kasi physical illness, kung wala na yung signs and symptoms mo, pwede nang ihinto yung gamot. But in the mental health problem, it's a long process. Pero, ang nakakaganda lang, kasi yung family, while their patients is having the consultation, they also is little by little naiintindihan yung kanilang family. Because during the counseling or during the consultation, we have the family, family, yung meeting, may mga family interaction. Kasi, sinasabi natin na hindi pwede na lang na yung pasyente lang na may mental health issue ang i-cater mo. You have to include the support group, the support system of that person. Kaya ano siya na process? Tedious process. Pero yun, as mentioned ni Karen kanina, it's always the psychiatrist who will tell na, sige, pwede na itong konti na lang ang gamot, ito na lang. Then little by little, makikita mo naman din sa kanilang functionality, the improvement. No? So, yun lang na natin. Kaya nga yung budget, actually yung budget ng province for mental health program, sa gamot lang, we have the budget now of 16 million. Ibig sabihin, we have an increasing budget because we want to cater the needs talaga. Hindi pwede yung hanggang 1 month lang yung gamot. Kasi tendency niyan is mag-relapse, mag-ganon. So, hindi na sila babalik. So, parang start to zero na naman tayo. So, yun lang din ang initiative talaga na binigay ni Gob sa atin, mga instruction na kung kailangan magdagdag ng budget para mapondohan, makater pa yung other persons na hindi pa nakalabas o hindi pa nabigyan ng karampatang lunas for them to be able to access this one. Yun din po, ang pinapasiguro lang po at pinapasigurado lang po ng ating provincial government under the leadership of Gov. Lala is hindi po ito band-aid solution. We want to give
exact solution for this problem. Ang sa atin lang po naman, once na nandyan pa rin yung signs and symptoms, hindi natin ito pwedeng stop. Dahil una, indigent, yung most ng ating mga kliyente, ating mga pasyente indigent. And yung gamot na irereseta sa kanila ay hindi lang din ito basta-basta tulad ng isang ordinaryong sakit na kailangan lang ng 7 days na antibiotics. Ito po ay pangmatagalang proseso dahil nga mental health problem and mental health issue is a turning issue sa isang tao. So magdidepende ito sa kung ano ang kanyang environment, magdidepende ito sa kung sino ang nakakasama niya. Kaya nga tinitingnan din ng ating psychiatrist every time na mag-check siya, sino ba ang nakasama niya, bakit lumala? Sino ba ang nag-aalaga sa kanya, bakit okay? Para po makita natin na si ganito ang dapat niyang kasama para mabilis siyang nakaka-recover sa kanyang dinaramdam. Yun lang din po. Okay, so talagang may malalapitan at may mapupuntahan po ang mamamayan ng Cotabato Province pagdating po sa mental health problems. And we are down to our last question from our media partners. Yes, so Christopher Hinayan po from the Philippine Information Agency. Actually, this is, I think, the last 3 questions. Last 3 questions po ay isahin ko na lang po. I strongly agree no, na witness po ng public on how the provincial government work in delivering different programs, initiatives po to address this issue po. No? And ang tanong ko po, how does the province ensure the continuity po of the monitoring assessment of those diagnosed po na individuals po dito sa ating province? And ilan po, or do we have enough psychiatrists po to cater all of them? And ang huli po siguro, if meron po tayong record po ng severe cases, ano po yung susunod na hakbang ng provincial government po? Do we have a facility po to cater the severe cases, or ano po yung gagawin po ng province po? About this program, kung budget po, makikita naman po natin from 2018 up to the present. Actually, it's not only 2018 because we started this in 2012. The first provincial mental mission na ginawa natin sa provincial government. In 2018, nagawa natin na mapondohan siya first na about ng 3 million. And then, palaki ng palaki ngayong 2016, nagkaroon tayo ng 16 million budget. This is to ensure na mayroong continuity sa program, mayroong continuity sa gamutan, mayroong continuity sa pasweldo sa ating psychiatrist. Ang psychiatrist po sa buong Pilipinas ay bilang lang. Kaya nga po, nagpasalamat tayo dahil may na-hire tayo at mayroong willing na makipagtrabaho sa atin na psychiatrist at saka mga psychologists, psychometricians na pwede nating matap from time to time. At nagpapasalamat din po tayo sa ating mga partners na mga LGUs na sincero at nagiging partners natin sila sa mga programs natin, not only in mental health. Of course, ang ating mga chief of hospitals ng ating 8 hospital sa buong probinsya ng Cotabato, ang ating mga MHOs, ang ating mga barangay officials and barangay health workers. Sila po ang nagiging partners natin, BHW, BNS, and even ang ating mga daycare workers are also helping us para mas palakas at mas lalo pang mapatatag itong programang ito. And also, the provincial health office under the leadership of Dr. Eva Rabaya. Dr. Eva Rabaya is working with 18 municipal health officers, with 8 chief of hospitals, and the 2 referral hospitals natin, the CRMC and the PMC Davao. So ito yung mga partners natin na masigasig din pagdating sa mga programa sa health na hindi natin kaya napapasiguro natin na hindi sila left behind.
dito sa probinsya ng Cotabato. Monitoring will be conducted. So, yeah, aside sa mental health missions that we are conducting, ang ano kasi natin, kunyari, since we only have one psychiatrist, so in the province, though may mga psychiatrists na in some municipalities, so we are having the health workers sa baba as our partner. So sila ang magdadala sa gamot, sila ang nag-check kung ano nang nangyayari sa patient ngayon. Parang sila din ang pumupunta. Kung saan ba ito na patient, kunyari, we have the mental health mission na ngayon, ginagawa natin. Tapos dapat nandyan si Karen, na isa sa patient, hindi dumating si Karen, so it's the health worker sa baba na naman ang pupunta sa barangay to follow up kung saan na yun na patient. Kasi nga si Karen is may gamot na sana na pwede mabigay sa kanya. As to the future plan ng province on the mental health program, who knows? Baka maglagay tayo ng psychiatric ward dito sa province, no? Depende sa takbo ng programa. Kung kaya lang naman din na outpatient ang ikikater natin, then we just have the referral. So baka, as of now, yun tayo ngayon. Pero who knows? Kasi yun nga, because of the ng governor na priority talaga din ang health program, baka magkaroon. Pero alam nyo kasi managing psychiatric facility, it's very difficult also to handle. You need the manpower, no, the MOE or for the operation. Pero hindi rin natin masabi. Baka magsabi si Gob, why not put up? No, so yun lang naman with the budget allocation. So there's no fast rule na nagsasabi na dito lang tayo. No, yun mga ano natin. At isa pa, in addition lang, mas nakikita kasi natin sa pag-iikot ng ating team na pag in-integrate natin sila balik sa pamilya nila, mas napapadali yung gamutan, mas napapadali yung monitoring, mas napapadali yung pagpa-follow up. Kasi pag nasa facility na sila, of course, ibang environment yon. Pag ibang environment yon, si health worker, iba din ang approach niya. Unlike sa family, yung pamilya muna, since nag-start tayo ng program, wala pa naman tayong na-refer na ganun, o kung may na-refer man tayo, bilang lang sa facility na kasi hindi na talaga mamamanage ng ating program o ng ating team. So, isa din 'yon sa positive na kung sa pamilya pa lang positive na ang response, may improvement, mas maganda na na-integrate natin balik sila sa pamilya nila. Okay po. So, as much as we want to cater all your questions, pero limitado lang po yung time natin. Anyway, andito naman yung mga resource persons natin dito sa ating venue and mamaya we can approach them kung may mga questions tayo. Ayan, so maraming salamat po sa ating mga panauhin na nagbahagi ng kanilang oras, kaalaman at karanasan ngayong umaga. So tunay na nakapagbigay, inspirasyon at dagdag kaalaman ang inyong mga pahayag para sa ating mga manonood. And before we formally close our kapihan today, gusto nating pakinggan po yung mensahe natin sa publiko po. Let's start with Ma'am Karen. Okay, sige. So, again, magandang tanghali na yata. Oo, magandang tanghali sa ating lahat. We have to always remember po that mental health is as important as physical health. Kung tayo ay nagpapa-check up dahil masakit ang ulo natin, we have to do that with mental health issues po natin. And as a community, as family members, we have to be very compassionate and open sa mga tao po or sa mga kapamilya natin na dumaranas po ng mental health challenges. And as the governor always wanted to have po, she wanted to have a mentally healthy Cotabateños po dito sa atin. Kaya meron po itong program na ito. So there is always help. Nandyan lang po yung help wherever kasi meron po tayong mga mental health helplines na available from the national, from the regional office of the DOH, from the CRMC, and dito po sa atin sa province. So ayun lang po. Thank you. Doc Eva. Thank you. So we would just like to tell the community, to assure the community na we, your health workers, will do our best to be able to address problem of mental health
of course with the support of our governor, our vice governor, and the elected officials of the province, and even the LGUs, no, with their support, they can rest assured na not only the capacity, the budget, of course, for the medications will be available for them. It's just, panawagan lang namin, if you have patients, if you have family members that is experiencing this problem, to go out. Kasi hindi siya pwedeng itago lang natin, kasi at the end of the day, just like any illness, pwede siyang lumala. And then there's already the problem on addressing this one. Or mas, kung sa kunyari isang gamot lang sana, as of now, kasi hindi lumabas, so magiging 3 gamot na yon ang dapat niyang inumin. Yung mga ganon, so magkaroon ng komplikasyon. Basta kami po, ang inyong health workers, the leadership of the province, will make sure na whatever problem, whatever concern about mental health, pwede talaga natin siyang bigyan ng answer, and they can rest assured na always nasa priority talaga natin ang program on the mental health. With the other health programs, you know what? We already have 34 programs sa Integrated Provincial Health Office. So ganun siya karami, but then each program is unique as to the management and as to the response. So yun, ang lang namin, gusto namin ipaabot sa community. So please do not be afraid to go out and seek consultation. And of course, Ma'am Jessie. Yes po. Thank you very much again to our media partners. And of course, to our forever partner, ang Department of Health, through our Regional Director Tan, and the rest of the officers and employees of the DOH-12 and the DOH National. Nagpapasalamat kami dahil sa magandang kolaborasyon, magandang pagkakaintindihan namin sa trabaho, mas madali naming mapaabot sa mga taga Cotabato Province ang programa sa health. Kasama din natin bukas ang ating 8 hospital under the provincial government para po malapitan, mapuntahan at para mahingyan ng ating health related na mga issues natin, to include this our barangay health stations, barangay health workers, and everything na kasama namin, partner namin dito sa provincial government. Nandito lang po ang inyong provincial government, handa pong magpaabot ng isang serbisyong totoo para sa lalawigan ng Cotabato. Okay po. Once again, maraming salamat po, Dr. Eva Sirabaya, Miss Karen Jane Cabrillos, and of course, Ma'am Jessie Francisco Enid. And of course, pasasalamat din sa Department of Health, Center for Health Development, SOC Surgeon Region, and of course, the Provincial Government of Cotabato, ang Integrated Provincial Health Office ng Cotabato Province, ang Philippine Information Agency Region 12, at ang ating mga media partners mula sa iba't ibang radio stations at media entities dito pa sa Cotabato Province na patuloy na katuwang sa pagbibigay ng tamang impormasyon at sa pagsusulong ng mas malusog na pamayanan. Isang taos-pusong pasasalamat din sa mga taong nasa likod ng ating programa, ang ating technical team, production staff, at ang buong bumubuo ng Kapihan with the Media na walang sawang nagsusumikap upang maihatid ang makabuluhang talakayan para sa kalusugan at kapakanan ng bawat Pilipino. At higit sa lahat, maraming salamat sa ating mga taga-subaybay na patuloy na sumusuporta at nakikisa sa ating layunin na palakasin ang kamalayan ng bawat mamamayan tungkol sa kalusugan. Abangan po ninyo ang mga susunod na episode ng Kapihan with the Media kung saan muli nating tatalakayin ang mga napapanahong issue at mahalagang usapin para sa mas malusog at mas masilang pamayanan. Ako po si Christian Matuliano, nagsasabing ang kalusugan ay hindi lamang kayamanan. Ito rin ang susi sa mas mahabang buhay at mas masayang bukas. Hanggang sa muli, magandang araw sa ating lahat.